yung laman. Pero lasa siyang fried chicken. Payat siguro yung palaka. Siyang, kita nyo ba yan? Sobrang that? Bye. Ayan guys, dito tayo sa Binondo, Manila. And here's the Chinatown. So for today's video guys, samahan niyo ako. Itutur ko kayo sa Binondo. And welcome back to my channel. Welcome to Princess Kitchen PH. For today's video, we are here at Binondo, Manila. So, syempre ang first stop natin is itong Shanghai Fried Siopaw na very trending naman talaga. So, ayan. Nakapila kami dito kasi mahabang pila. So, pakita ko na lang sa inyo mamaya. Ayan guys, mahaba yung pila dito sa Shanghai Fried Siopaw. So, ayan. Yung mga paninda nila, marami silang iba't ibang dim sum, siomai at fried siopaw. Pero syempre nandito tayo for the siopaw. So ayun guys. Nakabili na kami. So ang binili ko dito is fried siopaw na pasalubong. Tapos bumili din ako ng Chinese kikiam. Kasi narinig ko na masarap din daw yun. Hindi ko pa siya na-try actually. Pero ngayon, try natin siya. So yan, meron dito mga souvenir. So ayan, meron dito mga souvenir and Magic pie siopaw. so ayan, ito rin yung isa sa trending na scallion pancake. Ayan. Ano yun? Actually, marami pa sila dito. Ang pudang. Hindi na nakatiis. Siopaw din. Siopaw ano? Bago dito. Marami sa inyo na gusto na natin. Bili guys ha? Bumili ako scallion. Kimchi isa. Ayun po, magic ate. Madami. Yes! Thank you. Guys, tikman natin tong scallion pancake nila. Ayan yung kasama ko guys, yung ate ko. Ayan. So yan, meron kami ditong pinasukan na Salazar Bakery. Ayan, marami sila ditong mga breads and pastry. Pwedeng pampasalubong, meron din silang mga drinks. So ayan. Ay.
So ayan, kung naghahanap nga kayo ng authentic na Chinese pastry, dito kayo sa Salazar Bakery. Fast food. Yes. Tapos, ang specialty nila dito, palaka. Palaka! So ayan, ang tawag dito, nandito tayo sa Estero Fast Food. Bali guys, nasa ilalim to ng sa ilalim ng ilog. Ganun. So ayan, hindi ko in-expect na meron palang kainan dito. Muna natin yun. Okay naman. Normal naman. Tapos, Makapansin. ayan, halo-halo. Tapos yun, dinadayo din nila yung Yung restaurant. Bali nandyan siya guys. Diyan siya located. So ayan, lakad muna tayo ulit. May Xiaolong Bao dito. Xiaolong Bao, Xiaolong Bao. sugar cane. Sugar cane. Rare yan. Tapos meron ding egg puff. Ayun, egg tart. Kanya may smoke. Next time. Yan yata yung parang Macau ano yun? Macau egg pie. Gusto mo try? Ano gusto mo? Egg tart. Dali, libre ko. Isama ko yan. So ayan, may nabili tayong sticky rice. Actually, natikman ko na siya. Tikman natin ulit. In fairness, masarap siya guys. Yung lasa niya is para siyang, yung lasa niya guys is sticky rice, pero yung seasoning niya para siyang barbecue. Ang sarap na lasa nito, savory, tas chewy. Ayan, tofu. Ang lasa? Savory. Lasang biryani yung ano. Lasang biryani. Fusion pala to. Ayan. So ayan guys, ito naman yung tofu. Tikman na natin. Lalakad kami. Ito yung tofu na meron siyang seasoning na parang siyang barbecue. Parang same sila ng seasoning nung sticky rice. Tikman natin. Masarap siya guys. Savory na parang siyang lasang barbecue. Try nyo to guys. Fast food. Yes. Tapos, ang specialty nila dito, palaka. Palaka! So ayan, tayo sa Estero Fast Food. Bali guys, nasa ilalim to ng sa ilalim ng ilog. Ganun. So ayan, hindi ko in-expect na meron palang kainan dito. So ayan guys, i-rate natin yung mga binili natin dito sa Binondo. So first, meron tayong scallion pancake. O, para makita ka sa YouTube. So ayan, try na natin. Okay na yan. Ayan siya guys. Yung lasa niya guys is sweet and spicy.
So, ayun siya. Pero guys, hindi ko malasahan kung nasa yung scallion. Pero masarap siya guys. Ay, sorry. Tinapon na lang yung mga hindi lang naman, ano, kikya. Thank you. Ayan, rate mo te. Ayan. Yan yung ating Shaolong Bao. Ang lasa. So ngayon guys, try naman natin ito. Ito yung tinatawag nilang Shaolong Bao. Shaolong Bao? Shaolong Bao. Bao ba? Bao yun nakalagay dun eh. So ayan. Diba yung pronounce nila, Shaolong Bao. So ayun guys, try natin tong Shaolong Bao nila. So as you can see, medyo maliit yung portion nila. Pero try natin. Ito yung tsura niya guys. As you can see, sobrang mura. So try natin. First bite. May sausawan yan. Akala ko yung ano, yung parang siyang somay. Meat. Hindi, parang ganito lang din siya. Hindi, water pa ko na. Try mo sausaw. So ayan, yung lasa nito is nasa sweet side and meron siyang nutty flavor. So ayun guys, nandito tayo sa Estero. So meron tayo ditong fried meron tayo ditong fried palaka. Ito naman guys, yung chop suey natin. Then meron tayong yang chow fried rice. So ayan, kain tayo guys. Ayan, meron tayong yang chow. Gusto mo mag-soft drinks? So guys, ito yung kanilang yang chow, which is ito yung best seller nila sa kanilang rice. Meron din sila ditong fried na palaka. So ayan, hindi pa ako nakakatikim ng palaka pero try natin. May Pepsi ba po? So ito naman guys is yung ating chop suey. So ayan, kain tayo. So yun guys, try natin yung fried palaka. Ayan. So ayan siya. Feeling ko ito yung pinaka-dense ng palaka. Ayan. Hindi pa ako nakakatikim ng palaka. So first time ko. Let's see what lasa nito. Sabi kasi nila guys, ito daw yung ito yung mabenta sa kanila. Ayan. Actually guys, marami silang flavor, mga sauce. Ayan. Try natin tong classic flavor nila. Oo nga, lasa siyang fried chicken. Wala lang siya masyadong wala lang siya masyadong laman. Pero lasa siyang fried chicken. Payat siguro yung palaka. Kasi dapat may laman na. Pero kung mapapansin mo, medyo matinik. Matulis ang kanyang mga buto. Sige, kain ka na.
So ayan, mangga na may kiamoy at tahin. Tikman natin. So yun guys, ito na yung nabili nating mangga na may chamoy at tahin. Tikman natin. So ayan, nandito pa rin tayo sa Binondo and pauwi na rin kami. Ha? Di na, ang dami na nito, te. Ewan ko lang talaga kumakain niya lahat to. That's it. Ha? That's it. Uuwi na tayo. Guys, mukha akong sumo wrestler dito. Pero pauwi. Pauwi na kami. Apo. So ayun mga ante ko, nakauwi na nga ako ng bahay galing Binondo. So ngayon guys, itutuloy na natin yung continuation ng mukbang natin for today's video. Kasi nga guys, hindi talaga kami masyadong nakapag-mukbang, especially sa mga street food. Kasi nga guys, masyado kami na-overwhelmed sa mga nakikita namin. And ang problema sa amin mga ante ko is bili lang kami ng bili. And hindi pa namin nakakain yung isang kinain namin. Bibili na naman kami ulit. So ang ending, ang dami namin bitbit. So hindi talaga kami nakapag-video ng maayos habang kumakain tayo sa Binondo. So ngayon nga guys, ituloy na natin yung mukbang natin. So ngayon pakita ko sa inyo yung mga pinili ko sa Binondo. So first, ito yung ating pancake scallion guys. So ayan, ito rin yung isa sa trending na scallion pancake. Ayan. Ano yun? Actually, marami pa sila dito ang pudang. So, ayan. This is the pancake scallion. I think this is Korean food. So, ayan. Try natin, no? Bali, ano to siya? Bali pancake scallion nga to. Very trending to sa Binondo, guys. Kung mapupunta man kayo sa Binondo, i-try nyo to. So, ayan. Ito yung ating pancake scallion. Tikman na natin. So yun guys, dahil nga nahanginan na siya, hindi na siya ganun ka-crispy. Pero guys, kanina, nung bagong luto siya, is napakasarap niya guys. Alam niyo yung tipong crispy, lasang-lasa niyo yung scallion, ang sarap ng flavor na ginamit dito. Kasi may pinapahid pa sila ditong meron pa silang pinapahid dito na glaze. Para siyang sweet na savory, para siyang barbecue na medyo sweet and savory. So, ganyan itsura niya, guys. So, kung magagawin man kayo ng Binondo, guys, try nito, yung scallion na pancake. So, bali, guys, ang bili ko nga dito is 200. So, ganito siya kalaki. Isang buong bowl siya and puno siya. Good for 2 to 3 person. Especially kung marami kayo, kung tikim-tikim lang. Siguro kaya pa to ng 5 person. So, ayan. Medyo nabawasan ko na kasi to. Sarap ng flavor na ginamit dito. Para siyang barbecue. So, bet na bet ko nga to. So, sa lahat ng nakainan namin, ito yung pinakagusto ko. By the way, guys, dahil nagmumukbang na lang din naman tayo, is magre-rate tayo ng food. So, itong scallion pancake na 200 pesos, isang bowl, isang serving, na good for 2 to 3 person kasi marami talagang serving nito. I-rate ko to ng 8 out of 10. Ang sarap nito, guys. Kung magagawi kayo ng Binondo, try nyo to. Sobrang sarap. So next, syempre, pag nagawi tayo ng Binondo, talagang target lang talaga natin is yung Shanghai na fried siopaw na talagang trending na trending sa TikTok, sa YouTube, talaga namang pinipilahan to. And kanina nga guys, habang nag-video ako, pinakita ko naman sa inyo na sobrang dami rin talagang tao na pumipila dito sa fried siopaw. Ayun
guys, mahaba yung pila dito sa Shanghai Fried Siopaw. Yan. Oh. Yung mga paninda nila. Marami silang iba't ibang dim sum, siomai, at fried siopaw. Pero syempre, nandito tayo for the siopaw. So, bale, ito yung itsura niya. Toasted yung ilalim niya. Then, ayan. Ganito naman yung itsura niya. Alam nyo ba guys, hindi ito yung first time ko na makakain nito. Pero guys, hindi pa talaga ako nakapunta ng Binondo. Bali guys, may natikman na akong fried siopaw, pero sa may recto siya. Ito guys, is binili ko dun sa shop na talagang nagte-trending. Marami kasi nagsasabi guys na masarap daw yung siopaw doon. So ayan, bumili ako ng pang-foodang natin for today's video. And guys, meron pa akong take-out. Dahil nga pinipilahan siya, bumili na ako ng marami. Yes, para hanggang bukas na siya, pang merienda. So ayan guys, meron nga silang 4 na peraso. Ayan, perfect pang pasalubong to guys. Pero bumili ako 6 na peraso. So yung isa, binigay ko sa katrabaho ko. Ito yung isa, kakainin natin for today. And ito naman yung isa pang pasalubong. So yun guys, kung magagawi kayo ng Binondo, itry nyo to, fried siopaw sa Binondo. So, yung trending nga na fried siopaw is ngayon ko palang matitikman. So, tingnan natin. Actually, guys, nagtanong pa ako kung meron silang sauce, pero sabi nila wala daw silang sauce. Yung sa Recto kasi yung nakasanayan kong fried siopaw. So, every time na bumibili kami sa Recto, is talagang dumadaan kami para sa fried siopaw. And very affordable lang siya, guys. So, ayan. Tingnan natin. So, ayan, tingnan natin. So ayan, as you can see, sobrang meaty talaga ng Shanghai Fried Siopaw sa Binondo. Ayan. Kita nyo ba yan? Sobrang chunky ng meat sa loob. So ngayon, tikman na natin. So ayan guys, ito na yung Shanghai Fried Siopaw sa Binondo. Tikman na natin. So kanina kasi guys, supposed to be dapat kakainin namin siya sa Binondo. Pero dahil nga marami kaming bitbit, hindi na namin siya natikman. Hindi na rin ako masyado nakapag-video sa Binondo kasi nga, sobrang dami namin bitbit and sobrang daming tao. So ayun, naghanap kami ng place kung saan kami pwedeng mag-dine-in para makakain kami ng mga binili namin. So ayan, tikman natin. Sabi dun sa binilan ko is hindi na siya nilalagyan ng sauce. Wala siyang sauce na kasama. So tikman natin. In fairness guys, ang sarap ng fried siopaw nila ha. And tignan nyo naman yung meat sa loob, napakasiksik. Ayan. Grabe, sobrang worth it na to para sa price kasi napakamura lang nito. Mamaya guys, pakita ko sa inyo yung price list ng siopaw. Ayan. Tignan nyo guys, so ang laki ng tipak ng, hindi ko alam kung baboy ba to or chicken. Feeling ko chicken siya. Ang laki ng tipak ng ng chicken. So ayan, so kainin na natin to. Grabe guys, hindi na kayo mag-sauce dito. Is talaga napakasarap niya. Hindi nyo na kailangan mag-sauce dito kasi sobrang malasa yung pinaka-feeling niya. So hindi nyo na kailangan mag-sauce dito. And tignan nyo naman, totoo ang chismis na talaga namang siksik yung laman sa loob. Ang laki ng tipak ng manok, di ba? Ayan. Mas masarap siguro to guys kapag bagong luto. Take ko lang siya kapag bagong luto. Yung tipong toast, yung tipong medyo toasted pa yung ilalim and medyo crispy. Sarap! Last bite. Grabe guys, sobrang sarap ng fried siopaw. So guys, para naman sa fried siopaw, i-rate ko ng 10 out of 10. Yes, perfect score. Alam nyo guys, yung soft yung buns, tapos medyo toasted yung ilalim, tapos mainit. Ay, talaga, ang sarap nun, be. Tapos yung feeling niya, sobrang malasa. Kahit walang sauce, kahit na wala ka nang hahanapin iba eh. Hindi siya matabang, pero hindi rin siya sobrang alat. Sobrang balance nung flavor ng siopaw nila, and sobrang meaty. So
So ayun guys, kung magagawi kayo ng Binondo, itry nyo rin yung fried siopaw. And make sure guys, damihan nyo na yung order nyo. Kasi guys, perfect nga to pang merienda, pwede nyo to i-stock. So ayan, meron din naman silang pang pasalubong, yung mga 4 pieces na fried siopaw. Pero kung gusto nyo siyang tikman, pwede rin naman na isang piraso lang. Pero guys, I suggest, para naman mas worth it yung bisita nyo sa Binondo and mas sulit yung pakikipagsiksikan nyo at yung pila nyo dun sa fried siopaw. Guys, sinasabi ko sa inyo, damihan nyo yung order nyo ng fried siopaw kasi sobrang worth it. Talagang highly recommended ko siya. Go! So, syempre, dahil nasa Binondo tayo, hindi tayo papayag na hindi natin matitikman yung mga Chinese cuisine. So, syempre, bumili na rin ako ng kikiam. Pero guys, hindi to yung kikiam na nabibili natin sa mga street food. Ito guys, is Chinese style na kikiam. So, ito siya. Ayan. Mukha siyang Shanghai. And sobrang lalaki niya. I think this is homemade. Ayan. Ganyan ang itsura niya guys. Actually guys, pwede nyo siyang prituhin. And pwede nyo nga rin to i-steam. Depende sa inyo. Para siyang embutido. Ganyan. Ayan. Hindi ko pa siya natatry. So, ayan. I think bukas ko na to kakainin. And try natin kung anong lasa niya. Ayan. So guys, nabili ko nga to dun sa binilhan ko ng fried siopaw. So guys, meron nga dun iba't ibang takeouts. Meron dong mga kakanin. Meron dong mga kikiam. So ngayon, share ko pa sa inyo yung ibang nabili ko. Go! So ayun nga guys, no, kanina wala kasi kaming mahanap na place kung saan kami pwedeng mag-film or kumain ng mga pinamili namin. So ayun nga, napag-desisyonan namin na mag-dine in kami sa Estero. So kung hindi nyo alam kung ano yun, yung Estero po is like tabing ilog na restaurant or karinderya. Fast food. Yes. Tapos, ang specialty nila dito, palaka. Palaka! So, dito tayo sa Estero Fast Food. Bali guys, nasa ilalim to ng sa ilalim ng ilog. So, ayun guys, nandito tayo sa Estero. Meron tayo ditong fried palaka. Ayan. So, hindi pa ako nakakatikim ng palaka, pero try natin. Ito naman guys is yung chop suey natin. Then, meron tayong yang chow fried rice. So, ayan. Kung naghahanap nga kayo ng mga authentic na Chinese dishes, i-try nyo sa Estero guys. Kasi sobrang sarap din ng mga food nila and talagang sobrang quality. Actually guys, ang sikat talaga nilang putahe doon is yung fried frog legs. Yes, ano siya, pritong palaka. Kung naghahanap din kayo ng mga exotic food, ay i-try nyo sa Estero guys. Kasi meron dong mga frog legs na iba't ibang luto. So, ang pinili nga namin is yung prito lang. So, yun guys, try natin yung fried palaka. Ayan. So, ayan siya. Pili ko ito yung pinaka-legs ng palaka. Ayan. Di pa ako nakakatikam ng palaka. So, first time ito. Let's see kung anong lasa nito. Sabi kasi nila guys, ito yung mabenta sa kanila. Ayan. Try natin itong classic flavor nila. Oo nga, lasa siyang fried chicken. Wala lang siya masyadong laman. Pero lasa siyang fried chicken. Payat siguro yung palaka. Kasi dapat may laman yun. Pero kung mapapansin, medyo matinik. Matulis ang kanyang mga buto. Sige, kain ka na. Guys, meron nga ako mga take-out dito. Ito guys is chop suey. Ayan. So, hindi na natin ito kakainin. Kasi natikman ko na to. Bali, ayan. Ito naman yung yang chow nila. So, pakita ko na lang sa inyo yung video na habang kumakain kami. Alam nyo ba guys, never pa talaga ako nakakain ng palaka. Pero dahil makulit yung ate ko at talagang pinilit niya talaga ako, ay hindi, kumain ka ng palaka. Hindi ka aalis ng Binondo na hindi ka kumakain ng palaka. Ay, talagang ni-stress ang babae nito. So, ayun guys, as adventurous, so tinry natin kumain ng palaka for today's video. Go! So, ayun guys, nag-try nga ako ng exotic food. Yung fried palaka. Ay! So, ayun guys, pakita ko na lang sa inyo yung clip kung saan kumain ako ng palaka. So, ayun guys, at first talaga, medyo natatakot ako kasi kitang-kita ko talaga yung frog legs. Yes, and natatakot talaga akong kainin yun kasi hindi ko alam kung anong lasa, kung anong texture. Pero guys, habang kinakain ko siya is
Totoo naman yung sinabi nila, lasa siyang fried chicken, pero mas mabuto siya. Kung mahilig nga kayo sa fried chicken na hindi masyadong malaman, yun, feeling ko magugustuhan nyo yun. Pero ayun nga, kung iisipin mo na palaka siya, talagang parang ang hirap ng kainin. Ay! So, i-rate ko naman yung kinain namin sa Estero. So, first, nag-order kami ng chop suey. Ito yun. So, ayun, ito yun. So, kung naghahanap kayo ng mga authentic Chinese cuisine, go for Estero kasi malapit lang naman siya, walking distance lang din siya. Madadaanan nyo yun, guys. Pero yun nga, yung Estero kasi, guys, is medyo tago kasi nga, tabing ilog siya. So, yun, guys. Ang dami rin kumakain dun, guys. So, ayun, try nyo yung mga patahe nila dun. Ayan. So, kung adventurous din kayo, itry nyo rin yung pritong palaka para hindi lang ako yung mabubudol dito. Ay, and guys, masarap nga din yung mga fried rice nila, yung mga yang chow. Yun, maganda rin yung place doon kasi very Chinatown nga ang atake ng lugar na yun. I think na-feature na nga yun sa nanonood kayo ng Batang Quiapo, guys, is na-feature na po yung Estero. So, ayan. So, ayun guys, bago nga kami umuwi is meron pa akong last budol. Yes. Kasi guys, doon sa may tulay, yung may signage na Chinatown, ayan, nandun sila nakahilera, yung mga fruits. Makakabili din kayo doon ng mga dragon fruit. Sikat na sikat nga yung Binondo para sa dragon fruit. Dragon fruit na shake or inumin. Meron din sila doon mga sugar cane juice. So, ayan, kung gusto nyo itry. And meron din doon mga vendor na nagtitinda ng iba't ibang klaseng fruits. So, ayun nga guys, bago nga kami umuwi, is meron kaming nadaanan doon na talaga nakapukaw ng attention ko. Kasi guys, napapanood ko siya sa TikTok na ang daming nagtatry ng mga mixed fruits na nilalagyan ng tahin at champ. Guys, bili tayo ng mangga na may yamoy or tahin. Try natin. Medyo namin na ako, puro kupong. May sir, baby pati. Ay, oo, kanina umaga. Oo, thank. Nangangasim na. Yan o, mazumo pa. Parang nangangasim yung mga view. And guys, ito na yung nabili nating mangga na may chamoy at tahin. Tikman natin. Boy. So, ayun nga guys, at nag-try din tayo niyan. So, ayan yung nabili ko. So, I think yung gamit po dito na mangga is manggang kalabaw. So alam naman natin na sobrang asim ng manggang kalabaw. Kasi meron dong choices, either mix or pineapple or mangga. So, dun try ko yung mangga. Bali guys, meron tong tahin at champoy. So, ayun guys, alam nyo ba guys, sobrang addict ko sa champoy at saka tahin. Alam nyo ba guys, yung gummies na mango na merong tahin at merong champoy, ganun siya. Try natin yung mango na may tahin. Sana hindi mag-rumble yung chan ko sa mga kinakain ko today, no? Guys, ayan. Guys, masarap yung flavoring niya. Nasa side siya ng maasim at maanghang. Ganun po. Yung tahin kasi guys is maanghang po siya. Then yung champoy naman is maasim. So ayan. Sa mga mahihilig sa maasim guys, magugustuhan nyo to. Ayan. Pero guys for me, sobrang asim niya. Siguro maganda to sa mangga, yung Indian mango, pero hindi dito sa green mango. Ayan, naglalaway pa ako. Ayan, naglalaway pa ako, di ba? Ang asim niya guys, promise. Yung lasa niya guys, very addicting. Ayan. Asim. Siguro mas okay to sa sa mangga o kaya yung mga Indian mango, ganun. Yung medyo merong yung medyo matamis ng konti. Ayan. Kasi ito guys, manggang kalabaw to, kaya sobrang asim niya. Ayan.
nga guys, no, i-rate ko naman tong mangga na mayroong tahin at champoy. So, i-rate ko lang to na 5 out of 10. Kasi sobrang asim nyo guys. Pero guys, kung mahilig nga kayo sa maasim, is feeling ko magugustuhan nyo to. So yun guys, habang ginagawa nga to sa harap ko, talagang naglalaway ako. Ay! Kasi feeling ko sobrang asim niya. Alam niyo yung amoy niya, sobrang tapang. Yes. Amoy na amoy mo na talagang maasim siya. So, i-rate ko lang to ng 5 out of 10 kasi sobrang asim niya for me. Pero siguro ma-appreciate ko siya kung hindi mangga yung pinili ko. In-expect na yung mangga na gamit dito is manggang kalabaw. Sobrang asim niya be. Siguro kung Indian mango siya, yung balance lang siya, yung tamis, anghang, ganyan, at saka asim. Siguro magugustuhan ko to. Siguro kung Indian mango, yung medyo maasim na medyo matamis ng konti, feeling ko okay na okay to. So, ayan, i-rate ko lang siya ng 5 out of 10. Bali guys, dumaan nga kami sa bakery kung saan pwede kayo doon makabili ng mga pampasalubong, yung mga hopya, or yung mga pastry. Ayan. Ayan yung kasama ko guys, yung ate ko. Ayan. So yan, meron kami ditong pinasukan na Salazar Bakery. Ayan, marami sila ditong mga breads and pastry. Pwedeng pampasalubong, meron din silang mga drinks. So, ayan. So yun guys, na-intriga ako dito kasi talagang trending na trending to sa social media guys. Ito siya. Yan, kumuha lang ako ng drinks guys. Ito siya, wala kasi siyang label pero I think gatas to. Ayan. Ayan. So, ayan. Ano siya? Milk beverages. Wow, beverages. Ayan. Gatas to guys na nasa lata. Ayan. I think familiar na sa inyo yung packaging nito. And guys, alam nyo ba, sobrang trending nito sa TikTok. So, ayan. Bumili ako nito kasi gusto ko rin talaga siyang matry. Pero nga dahil nga sa case natin ngayon na sobrang dami natin kinain. Kasi guys, nagkape na ako, nag-juice pa ako. At kung ano-ano na nga yung ininom ko ngayong araw. So, feeling ko, ay, mag-aalboroto ang tiyan natin for today's video kapag uminom pa ako ng gatas. So, next time na natin siya itatry. Gagawa na lang ako ng another video about dyan. Pero sana hindi siya mapanis. Kasi guys, wala kaming ref. Ayan. Ayan, try natin to next time guys. Gagawa na lang ako ng another review about this product. Kasi guys, yung ate ko naman yung nagyayado sa bakery na yon. Kasi usually dun daw siya bumibili. Laki po siyang Binondo guys. So ayan, talagang siya yung siya yung tour guide ko for today's video. So ayan, bumili kasi siya dun ng mga sunflower seed na may mga flavor, ganyan. And bumili rin siya ng konting mga konting pastry like hopya, ganyan. So next, hindi nga talaga natapos yung pagbubudulan naming dalawa ng ate ko. Kasi guys, habang pauwi kami, nakamotor kami nun ha, meron na naman kaming nadaanan na bilihan ng leche flan or ubi halaya, ganyan. May mga kasaba cake, ganyan. Ay, syempre, isang yaya lang. Syempre, sino ba naman ako para hindi? Guys, yung ate ko talaga yung nagsabi na mag-stop over kami doon and gusto niyang bumili ng leche flan. So, ayan guys, syempre, sino ba naman ako para tumanggi? Uy, syempre, magpapabudol din tayo for today's video. So, ayun nga guys, ito naman yung nabili namin. Ito naman guys, is cassava cake. Ayan. Sobrang sarap. Masyang maraming cheese. Ayan. Alam nyo ba guys kung bakit ako bumili nito? Kasi ang tagal ko na nagkikrave sa cassava cake. Yes. Ayan. Finally nakahanap ako ng cassava cake. Kaya naman talagang nagpabudol ako sa ate ko. Ay, sige for the go. Gagastos tayo ulit. Ay, hindi. So, ayan. Bukod nga sa cassava cake guys, is meron pa akong binili. Pero first, tikman muna natin yung cassava cake natin. Go. So, ayun nga guys, no, tikman natin tong cassava cake. At pasensya na po kung meron na siyang bawas. Kasi guys, habang nagbi-video ko dito, nakikimukbang yung lola ko. Yes, nagbumukbang din siya sa gilid. Ayan, pakita ko sa inyo. Ayan. Mother, say hi! Diba? Nagbumukbang din siya sa gilid. Ito yung ating cassava cake. And tikman na natin. So yun guys, hindi ko pa talaga ito natitikman. So ito yung ating first bite.
fairness guys, ang sarap nito. Alam nyo ba guys, sobrang mura ko lang to nabili. Siguro 120 etong dalawang to. So, bali kung iisipin mo is, ano lang siya, 60 pesos lang. Ayan, 60 pesos ang isa. Grabe guys, ang sarap ng kasaba cake nila. Nabili nga namin to guys, malapit sa Recto. Ayan, tinry lang namin. Kasi guys, ang dami doon. Hile-hilera silang nagbebenta ng mga kakanin, kasaba. Ayan, second bite. Grabe guys, ang sarap nito. Alam niyo yung pinakakasaba niya, sobrang fine. Yung pinakakasaba cake niya is sobrang pino guys. Wala kang malalasahan na buo-buo. And guys, sobrang creamy niya at sobrang dami ng cheese. Ang sarap guys, grabe. Tingnan niyo naman, makakatatlo pa ako. Ayan. Grabe, ang sarap nito. So, ayun nga, baka maubos ko nga to, no? So, mag-move on tayo sa next. So, ayun guys, i-rate ko nga to ng 10 out of 10. Sobrang sarap nito, guys. Next, bumili nga ako ng another dessert. So, ayan. Ito is Brazo de Mercedes. 60 pesos lang din yung bili ko dito. So, ayan guys, Brazo de Mercedes. Diba, laki niya for the 60 pesos. Ayan. Sobrang gooey. Ayan guys, sobrang gooey niya oh. So ayan, first bite. Thank you Lord. Ayan. Meron pang shell na kasama. Guys, ang sarap din na itong Brazo de Mercedes. Pero guys, ano lang siyang matamis para sa akin. Ayan. Yung gitna niya guys, sobrang sarap. Hindi ko alam kung ano to. Para siyang lasang salted egg, ganun. Hindi ko sure kung salted egg ba talaga yung nasa loob nito. Pero sobrang sarap nito. I think custard siguro. Custard nga siguro talaga yung nasa gitna nito. Ayan, sobrang sarap niyan. Pero guys, yung pinaka Brazo de Mercedes, etong kulay puti, is sobrang tamis lang for me. Sobrang siya sa asukal. Ayan. Pero guys, ang sarap ng gitna guys. Ayan. So, kung meron kayong mga sweet tooth guys, magugustuhan nyo to. Pero for me, 6 out of 10. Anyway guys, this will be the end of our video. If you enjoyed this video, please like and subscribe to my YouTube channel. And don't forget to follow my page at Princess Kitchen page. Thank you so much for watching and see you in the next vlog. Bye!